Magandang araw po sa inyo mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang inyong lingkod, Ado Paglinaw, na bumabati sa inyo pambungad sa pagbati ng ating sekretary. Magandang hapon po. Una, paring Ado, magandang hapon or magandang araw. At muli, babati po tayo sa ating mga kababayan na hanggang ngayon po ay nagdusa sa kahirapan, no? Dahil napaka bopols itong administrasyon na pumalit sa administrasyon ni President Duterte. 3 taon na po. Unang-una ay sinasabi nila, it's the economy, stupid. What does that mean? Ibig sabihin, hanggang ngayon po, yung ekonomiya natin is still suffering from heavy inflation. It's still suffering from lack of food security. It is suffering from grand corruption and so on and so forth. At lalo na nagpapatuloy ang kriminalidad. Ito po, kamakailan lamang, mga kababayan, inimbitahan si President Duterte doon sa Senado at may binitawan siya na statement tungkol sa state of criminality, the state of drugs and criminality dito sa ating bansa. Ito po, pakinggan natin yung sinasabi ni President Duterte. It is unfortunate that drug-related crimes are on the rise again. Every day you can read about children being raped, people getting killed and robbed. And just recently, a drug den was raided within the Malacañang complex. This clearly manifests that the purveyors of this menace are back in business. Alam niyo po, noong panahon ni President Duterte ay nandyan po ang SWS, nandyan po ang Pulse Asia. Yung war on drugs niya at saka yung kanyang governance, yung kanyang administrasyon ay always on top in the survey. No less than paring Ado is a witness to this. 86% po ang performance rating at saka trust rating ni President Duterte. Pero dito sa panahon ni Marcos, may nakikita po ba kayong survey na nagsasabi yung state of criminality natin, state of peace and order ay umaabot maski 60% na lang. Ang survey ngayon nasa 44% na lang ang trust and performance rating ni Marcos. So saan ang galing yung pinagdadaldal nitong Chief PNP ngayon? Pakinggan natin dito sa kanyang interview. Iba daw ang approach niya kay President Duterte. Pero bakit walang survey na nagpapakita na yung kanila, 3 taon na yung kanilang approach against crime, against corruption, against all sorts of kidnappings, all sorts of eradicating drug menace, walang survey na umaabot man lang. Maski si Duterte 82, 86%, sila maski 60%, di matuwa na sana ang taong bayan. Paring Ado, ano masasabi mo, paring Ado? Well, yan hindi pa yan net approval at saka net trust rating. Kasi pag-compute ng net, yung positive at saka yung negative, i-add mo yun ang lalabas sa net
napakababa na. Kung 44% lang yung affirmative trust rating yan, bawas mo pa yung nagdi-disappoint. So, when you talk of the trust rating of the President, you talk about the performance of the whole government, which includes the Philippine National Police. So, anong pinagsasabi nito ni Mr. Marvel ng Chief PNP? Ito, pakinggan natin po ang interview niya kay Miss Pinky Webb. Welcome to the show, sir. It's good to see you again. Yeah, good evening. Thank you for your time. I know you're very, very busy. Let me just start with the Pogo raid. There was a raid in Bataan, doon daw sa medyo bulubunduking area ng Bataan. Marami pong naaresto, hundreds of them. Can you give us more information about this? This is PAOK, the PNP, and even the Army. Yes, of course. We're getting reports, no? But I leave it to PAOK dun sa mga reports sila. Sila kasi yung lead agency. But right now, dalawa yung maliban pa doon, no? Dalawa yung sinerve namin, yung sa CID dun sa Bataan, and the other one is in Manila, in Ermita, with our ACG, Anti-Cybercrime Group, and our NCRPO. So, sabi ng Presidente na by December, dapat wala na yan. Then yun po yung implement natin. Dapat maramdaman ng tao na wala talaga. General, bakit po sa palagay ninyo, malakas pa rin ang loob ng mga nag-ooperate ng Pogo at yung mga empleyado nito to continue on with their operations? Of course, business kaya pera yan eh. So if they can, kung kaya nang makatakas, atakas sila. But remember, dapat maramdaman nila na talagang walang sinisino yung gobyerno natin ngayon. Kahit sino, we will file a case against you. Yun ang gusto po natin. Yun ang gusto ng Presidente natin. It's been 4 days since that Senate hearing, sir. What were your marching orders, if any, to the PNP hearing revelations made by former President Rodrigo Duterte? Remember, marami namin mga pulis doon, yung sinasabi niya yung death squad, yung mga gano'n. Sabi ko, well, you have to take it para strengthen natin yung mga reports natin. Kasi may mga cases na kami. Remember, may mga cold cases kami na unsolved, no? And since sinabi mo, then we try to open it and we try to solve it. Baka ito din yung mga solusyon natin. Hindi pwede yung sinasabi niya, yung binabawi niya na, ano, remember, he's under oath. And lahat ng sinasabi niya, he will stand in court. Hindi po pwede yung sinasabi niyang ano po? Na ano po? Na minsan, nag-joke lang. Hindi pwedeng joke. Basta when you're under oath and the people are listening and we are listening and we are fulfilling yung gusto ng mandate ng tao natin, ano ba talaga nangyari? Diba? Marami kasing unsolved cases last time and we want to solve it. Yun ang burden nasa PNP ngayon to really solve yung cases. And people are clamoring for justice. General, kayo ho ba naniniwalang may DDS, Davao Death Squad, o kayo ba ay naniniwalang may Death Squad lang, hindi Davao Death Squad? No, remember, I don't want to say kung may DDS, basta strong, there are so many killings, doesn't matter kung anong pangalan yan. Ang gusto lang namin, we need to solve bakit ganun nangyayari yon. Let's get very direct on this, sir. So, is or are drug-related crimes on the rise, sir? No. Mas mababa kami ng 60% based on sa data namin. Kaya nga sabi ko, are we sure that pumunta ka sa barangay? Kasi baka mali yung reports natin kasi mas mababa kami ngayon. By 60%? Yeah, From what year to what year are we talking about? Comparing between 2016 to 2018, yung time nila at time namin dito ngayon. Kasi there's no comparison Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, and bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nagdadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado So, ito yung natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon. Ewan ko saan planeta itong kulukoy na ito. I mean, nothing personal dito Ang mga tao daw natin, which includes his policemen, hindi daw addict. Hindi daw addict. Nagda-drugs lang dahil to pass the time. Kasi they want to be awake. Anong istorya diyon, Amor, ito, paring Ado? Ano masasabi mo dito sa PNP na ito? Wala kang makuhang definitive. May karapatan ba maging PNP chief ito? Wala kang makuhang definitive information sa taong ito. At yung comparison mo, sasabihin mo, walang basis of comparison. Tapos magbibigay ka ng datos. First 2 years ni Duterte, first 2 years ninyo,
Yung first 2 years ni Duterte, galing sa mataas na datos nung panahon ni Noynoy. Yung first 2 years ninyo, galing sa mababang datos, ng Duterte administration. Ibig sabihin, mababang datos in terms of drug menace. Yes. Oh. So, in other words, you are still benefiting from that drug eradication of Duterte. Oh. Pero, on your second and third term, that is what the President meant when President Duterte meant when the drug menace is on the rise. And you yourself has admitted to the fact that ang thinking mo about the use of drugs is not for addiction. The drug use is not making people addict. Even your policemen, they're not gonna be addict because they are just passing time kasi daw per ora daw ang trabaho and they want to stay awake. Energy drink. Energy drink? Napaka-flawed naman ang argumento nito si Marvel. Magagalit ang Hollywood nito, hindi ka Captain Marvel. Sergeant Marvel ka na lang pagka ganun ang thinking mo. Pangalawa, si Pinky natatawa at hindi naniniwala sa mga argumento mo, Mr. Marvel. Tingnan natin ang actual na nangyayari ngayon. Tingnan natin yung nangyari sa Batangas. Sasabihin mo, sinasabi mo na ang drug sources ngayon ay nanggagaling lahat abroad. Which is an admission na wala na, if not halos wala nang nagluluto rito locally. Dahil inubos na ni Duterte. Inubos na ni Duterte. Duterte's term has made it possible for you to not be concerned about the local because it was eradicated during the time. That is why you are saying that lahat ngayon nanggagaling daw sa abroad. Dahil daw malawak daw yung shoreline at marami. At this brings us to the issue dito sa Batangas sa nahuli nila na hanggang ngayon wala pa silang. So kung pinag-aralan nito ni Marvel daw yung sources, bakit hanggang ngayon yung si Sarate, yung driver, yun pa lang ang nahuli. Wala pa kayong findings of a breakthrough in that Batangas. Pakinggan natin itong sa Batangas. Were charges filed against Sarate? Ano nangyari doon sa tao? Ito, pakinggan muna natin itong nangyayari doon sa raid sa Batangas. No less than the President has stated earlier po na there are indication na galing po sa labas itong mga illegal drugs, but I hope you understand we really cannot give more details dahil nga po as we speak yung ating pong intel operatives are conducting investigation and possible follow-up operation po. Iba ang markings at packaging ng nasabat na shabu sa Alitagtag, Batangas noong Lunes kumpara sa mga nakukumpiska nitong mga nakaraang taon. Kaya ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, naniniwala sila na hindi ito gawa sa Pilipinas kundi nagmula ito sa ibang bansa. Base sa mga nasabat sa mga nagdaang operasyon, nakabalot sa tea bags ang droga na may Chinese markings. So iba po ito at yun po yung pinag-aakalan ngayon. The PNP already coordinated in close coordination with PIDEA and our foreign counterparts to determine and study the possible origin po nitong illegal drugs dahil iba po yung markings and
packaging po niya. Sinasabi nitong Fajardo na ito, iba daw ang mga markings nitong nasabat sa Batangas sa mga nahuhuli nila. So, what is she saying? That itong galing abroad ay ibang markings. Pero she admitted, contrary to the statement of Marbel, she admitted that mayroon pa rin galing dito sa lokal. In other words, bumabalik na naman ang manufacturing dito sa ating bansa. That is admitted by Jean Fajardo. Kasi sabi niya, ibang-iba itong markings na ito doon sa mga nahuhuli namin ngayon. So, nahuhuli nila, ibig sabihin, gumagawa dito. Pero ito daw galing sa labas. So, that is contrary to the statement of Marbel na wala na daw nagmamanufacture dito. Pangalawa, on the issue of tinanong siya ni Pinky Webb na do you believe in the DDS? Hindi siya makasagot. Pinapalo daw niya yung ni Laila de Lima. Ang tanong ngayon, mayroon na ba kayong na-file ng kaso at na-convict na ba yung sinasabi? Kasi 3 taon na si Noynoy ito si Bongbong, the brother of Noynoy, the older brother. 3 taon na. So, kung yun ang sinasabi ng PNP chief na pinapollow up nila yung mga pinag-imbestigahan ni at mga statement ni Matupato at ni sino itong isa? Las Cañas. So by this time, after 3 years, mayroon na dapat na findings at mayroon na dapat na nakulong. Kung may katotohanan yung mga investigasyon ni De Lima on the DDS, on the Davao Death Squad. Pero tinatanong siya, dinidikdik siya ni Pinky, he does not want to categorically walang makuha. Wala. So, talagang lang ito, floating Floating lang itong tao na ito. He was to the bone. Iwas lang. He doesn't want to hurt Duterte, but he also wants to please Marcos at the same time. Ang gusto kong matanong kay Marbel, yung sinasabi ng Rappler, yung sinasabi ng ICC, na 26,000 to 30,000 ang matay sa EJK sa drug war. Totoo ba yun? Samantalang corpus delicti nyo, mga 6 to 7,000 lamang. Anong findings nyo dyan? Give us definitive, eksakto. At saka asa na may last grave ba yung iba? At saka ngayon may controversy at ito this has proven, and Marbel is unanswerable. He has to answer this. Kasi he is the chief PNP. He is directly under the president. On the other hand, there's an office within the president's office which is called PAOK TF. Ngayon, may controversial sila. May controversial may conflict. Sino bang makatotohanan ngayon? Kasi ito ay may mananagot dapat. Kasi 69 foreigners ay nakalusot sa drug debt. Ito muna, pakinggan muna natin ang nangyayari dito sa pakinggan natin itong interview ni Mr. ano pa ang pangalan ito? Direktor ng PAOK TF. Okay, pakinggan natin. At tatanungin natin ang PNP. Kasi inaakusahan sila ng PAOK TF na yung kanilang raid na tinatawag na Mother of All Pogos ay paltos, fraud. Ito, pakinggan natin ngayon.
All right, let's start first with this. The PAOK describes that particular raid as flawed. Can you cite exactly and enumerate what was questionable about that particular raid? Let's start with that, other than the fact that we heard that the police officers actually touched and turned away and turned off the CCTV cameras. But let's talk about it. First, I do agree with General Fajardo that they don't need to coordinate with us. There is no law, no memorandum, no executive order that requires the PNP nor the NBI to coordinate with us in any of their law enforcement operations. But what prompted us to issue the statement was there was a press release. We're trying to investigate from whom the press release came from. Now, di umano, we were part of the raid in Malate, and not only that, supposedly we were cited that we supposedly said na yung na-raid daw noon no October 29 was the mother of all Pogos. So, and second, we found out that the 69 foreign nationals who were apparently found in that in that facility were actually let go. So parang may problema doon, di ba? That would be flawed because if you find a foreign national and you claim that they are illegal aliens, you claim that they are working in an illegal facility, then you should have executed an affidavit of arrest and then turned over the custody of those individuals to the Bureau of Immigration rather than letting them go. Kasi mangyayari yan kung talagang kiniklaim po nila na illegal po yung mga taong iyon, illegal ang kanilang pinagtatrabahuan. Chances are you let them go, then they will only be recycled. Ibig sabihin, lilipat lang po yan sa ibang pogo. But more than that, Karen, we were prompted to issue the statement kasi wala kaming kinalaman doon. News media, you could check out the news items that came out on last Thursday and Friday. Kami daw ay kasama doon sa operasyon at kami daw ay nagsabi ng mother of all Pogos. Clarify lang po namin yon. Huling-huli. And yet, there's a report, positive report, that pinuri pa ni Marbil itong raid ng NCRPO at saka ACG ng PNP as a very successful. But the Office of the President through the PAOK-TF is questioning kini-question po nila ang maniobra dito sa raid na ito. Dito, even my good friend, Noli De Castro, ang dati nating Vice Presidente, nananatiling mainstay dyan sa opisina ng ABS-CBN as an announcer. Ito yung sinasabi ni Noli De Castro sa kanyang interview kay PAOK-TF. Pakinggan natin si Noli De Castro. Kini-clear lang ninyo na ang nag-raid ay NCRPO at PNP ACG at walang kinalaman ang PAOK. Yun ang malinaw dyan. Tama po. Yun pong malinaw doon, kabayan. Opo. Kasi nagiging controversial din po dahil nabalitaan namin na yung mga foreigners na yon ay pinakawalan. Opo. Kaya nga po, nung kami naglabas ng statement na pinapasubalian nga namin na kami ay kaugnay doon sa raid na yon, ang sabi namin, yun po ay flawed. Sapagkat kung talaga pong naging successful ang isang operation laban sa isang errant pogo, ay kinakailangan ay hindi mapapakawalan natin yung mga foreign nationals na siyang criminal elements dito sa mga problema ng pogo. Sapagkat kung napakawalan po yung 69 na yan, kahit pa po mag-apply sila ng panibagong warat ngayon, ay hindi na nila mahabol yung 69 na yun. Kalat-kalat na yun. Opo. At yun ay lilipat sa ibang pogo, kabayan, most likely. Pero we have only barely, wala nang 2 months dahil by the end of this year, ang sabi ni Presidente, lahat ng poguan, whether may lisensya or walang lisensya, legal o illegal, dapat wala na sa ating bansa. Ay kaya ho ba? Sa inyong experience, kaya ba? In all honesty and fairness, sa mga nangyayaring ganito na mga napapakawala ng mga foreign nationals, nire-recycle lang po yan. So,
I can confidently say na siguro makakapagpasara pa tayo ng nasa 1/4 nitong problemang ito. Pero at the end of the day, a good number will still be able to survive at mag-underground po yan. Opo. Ang hindi ko alam ay kung cleaner na kayo ng NCRPO at saka ng ACG. Nakipagbigay ugnayan naman po yung isang mataas na opisyal ng NCRPO sa amin kahapon at kami nagpaliwanagan na yun nga, na according to their intelligence sources, according to the operating units ng ACG at saka NCRPO, hindi nga po kami kasama. Ayun, kaya ako'y nag-request na lamang kabayan sa kanila na tulungan kaming imbestigahan kung saan nanggaling yung PR na yon, nang sa gayon mapapanagot natin sapagkat hindi natin sa panahong ito dapat tigilan na natin ang fake news. Hindi po nakakatulong kasi yun. Okay, pero alam naman niyo mas marami hong fake news talaga na lumalabas tungkol dyan. Pero malinaw niya, hindi ho kayo kasama. Ang tanong, marami na kaming tanong, hindi na ho sa inyo, kundi sa NCRPO at saka sa ACG, bakit pinakawalan yung mga foreigners na yon? Dahil alam naman natin, pag may nahuhuling ganyan, ang number one chine-check ninyo ay yung dokumentong hawak-hawak nila. Kung legal. Tama po yun. Tama po yun. Oo. Yung naturang raid na yun, kabayan, yun ang dating Vertex. Nagsara na po yun noong November 2023. No? So, kung kaya, nagkaroon siguro ng infirmity doon sa operation sapagkat mali yung entity na na-applyan ng search warrant. Pero kayo ba, alam ba nyo yan? Kayo ba pinag-aaralan din nyo? Kayo ba nagplano din na i-raid yan? Yang alam niyo ho, 2 beses nang na-raid yan, kabayan, at lagi hong nakakalusot. Ganun ba? Kaya nga po, sabi ko doon sa interview ni Senator Tol kahapon, mainam nang maging collateral investigation ito sa Senado sapagkat 2 times nang na-raid, same building, pero napapakawalan naman. So there must be something wrong here. May something. Hindi lang something. May something. Whatever that something may be, kabayan. May something. Alam na ho ng ating mga kababayan. Pero pinagtanggol pa ho ni General Marvin ang ginawa ng kanilang mga tao. Pinagtanggol pa ni General Marvin. At ang matindi dito, there is something. Yun ang matindi. Magkano ba yung something na yan? Kasi dapat ito yung sinasabi natin, huwag tayong magmamalinis. Kini-question mo yung mga statement ni Duterte na maayos kayo na opisina during the time of Marcos, kayo ang nagpapatakbo ng PNP, at sinabi mismo na kinument mo pa yung mga tao mo, pero sabi naman ng PAOK, TF, flawed yung raid nyo. In other words, invalid. Walang saysay dahil the very people who will be testifying and who will go to jail are already gone. And this is highly questionable. Tsaka pangatlo na, may tawag. At pangatlo na, at ang sabi ng PAOK, wala silang kinalaman from the beginning. So it's always the PNP that was the one concerned in the raid. And this is the 3rd time. So may tawag dyan sa Bisaya. Recycled. Ay, nako. So, yun po. Kaya tama ang ating dating Pangulo na talagang itong drugs at sinasabi ni Marvel na hindi naman yan ang mga adik nagda-drugs lang yan dahil gusto nilang magamit yung droga para to stay them active. Ginagawang upper. Ginagawang mescaline or pang paggising kasi per ora daw ang trabaho. And that goes for the policemen under him. So in other words, if that is his statement, he is tolerating the policemen taking these drugs also.
And he doesn't mind them taking these drugs kasi it gives them alertness. It makes them do their job because alert sila. I mean, can you imagine coming from the chief PNP? Yung ganong statement? Ha? Kaya pala bumagsak ang drug I hope I misunderstand him. But very clear na yun ang sinabi niya kay Pinky Webb sa interview. So, tapos ito naman, yung Batangas hanggang ngayon, sinasabi nila 2 million tons or 2 tons, so I say, tapos after binabulasa nila, naging 1/4 ng 1.4. Naging 1.4 na lang. So, 600 or 600 0.6 nawala. 600 tons ang nawala. And that's a big amount of money. Ano yan? Magic? Magic? And until now, wala pa tayong natutuklasan na there's something. Kasi kung pinagmayabang mo na the mother of all or the biggest drug haul in the Philippines, hanggang ngayon, ipagyayabang mo pa rin na, di ba? Dapat mayroong follow-up yan. At sinasabi nyo, tingnan nyo, dito sa panahon ni Marcos, talagang yung si Sarate, at ngayon, natuklasan na namin kung sino yung amo niya, natuklasan na namin saan galing itong at saka sinong nagparating. Pero, except for Sarate, hinuli nyo, wala na tayong follow-up what happened. And yet, pinagyayabang nyo na ito yung the biggest haul of drugs in the country. Now, talking about Pogo, pinapalakpakan. Kulang na lang na magkasugat yung kamay ng mga sip-sip na nanonood kay Marcos during the SONA. At hanggang Disyembre na lang daw ang Pogo sa bansa natin. Pero sa tanong ni Noli Di Castro dito kay Francia ba ito? Or itong direktor ng Cosio, Direktor Cosio ng tinanong siya, malapit na yung deadline ni McCoy. McCoy Jr., yung pagpapapigil na ng Pogo once and for all. Sabi niya, baka hindi po yan matuloy. 1/4 lang doon sa sinasabi ni McCoy ang kasi pinapakawalan marami kaming hihimukin pa kasi dahil sa corruption napapakawalan. Ang sabi ni Noli Di Castro, sa magkano bang halaga yan? So Marcos, something. Marcos Jr., sir, this is just right under your nose. Yung Chief PNP under sa'yo, yung PAOK TF under sa'yo, pero they don't see eye to eye. So what is your governance? What is your leadership? Nagtutulakan kung sinong tama sa kanila. Tapos, yung Pogo, papaalis mo daw, bakit itong head ng PAGCOR ay may Pogo naman na ino-organize? Pinalitan lang yung pangalan. Ito, pakinggan natin itong ginagawa. Galing daw siyang Las Vegas, natutunan daw niya ito. Ang Las Vegas walang ganito. Wala namang online, wala namang Pogo doon. Wala namang mga Chinese doon na kinukuha at hinahire ng mga Amerikano para mag-operate ng Pogo. So paano ka nagsenaryo pa? Nakakuha ka ng idea para ipagpatuloy mo yung Pogo under another name. Ito, pakinggan natin ito, si Al Tenco. All right, from the PhilStar, Manila, Philippines. What's in a name and acronym? State Gaming Operator and Regulator, Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR,
may have solved the controversies surrounding POGOs, or Philippine Offshore Gaming Operators, through a change in nomenclature and acronym. Alejandro Tenco, PAGCOR's Chief Executive Officer and Chairman, had gone to a global gambling summit in the world's gambling capital, Las Vegas, Nevada in the U.S. Tawagin mo nga to doon. announce the charge of label for offshore gaming industry and business in the Philippines. Tapos pakpakin mo yan. Tengo had also chosen global gaming industry publication Inside Asian Gaming to break the news on the name and acronym change. Ayan mga kabansayan, an exclusive interview at the recently concluded Global Gaming Expo or G2E Summit in Las Vegas. Tenco reported that PAGCOR will use the name IGL or Internet Gaming Licensee for all offshore gaming companies that will be accredited and issued a license to operate in the Philippines. Okay. Yun. So, alam mo, dito sa atin, kung may-ari ka ng puppy at luma na yung luma na yung collar, yung kwelyo, yung collar, yung leash, magpapalit ka, gagastos ka. Di ba? Kung magpapalit ka, gagastos. Ganon din dito sa PAGCOR. Kung magpapalit ka ng pangalan ng POGO to IGL, gagastos din ang mga tao. So, ito, very clear, with due respect, kaibigan ko to si Al, pero paring Al, pasensya ka na kasi ito yung napupuna ng taong bayan na hindi ka sumusunod kay Marcos. Unang-una, tinigil na ni Marcos yung POGO. Gagawa ka ngayon ng panibagong POGO, papalitan mo lang yung pangalan. Anong ibig sabihin yan? Napapabayarin nyo na naman uli yung mag-a-apply. Papabayarin nyo na naman uli ang mga dati nang nagbayad. Ano ang kahulugan nito, pare? Hindi ba kagaya ni paring Noli Di Castro, sabi niya? Anong sinabi niya? Something. What's something? There's something. Is there something? Is there something over this? Para ano ba to? Kikita na naman ang mga corrupt officials dito sa mga ganito. Hindi ko alam. Katolik pala ito si Altenco. Katolik? Katolik. Anong Katolik? Sa misa Katoliko, may second and third collection. So, ibig sabihin, itong mga dating POGO, syempre, these are the same people who have the money, who have the capital. They will just ship to the IGL. Recycled. So, pangalawang ito, komunyon. Or pangatlo na ba na komunyon ito sa simbahan? Kasi Katoliko nga, ibig sabihin, pangatlo ng kolekta ito. Kawawa naman itong mga tao. At sino ngayon ang mananagot dito? Kawawa ang taong bayan dahil ililipat lang nila yan because most of these POGO operators then, and they will now ship to IGL, are also businessmen. They may be the supplier of biscuits, they may be the supplier of karne. Siyempre saan nila babawiin yan? Sa taong bayan. Yung binabayad nila dyan, patong sa bagong POGO. Pero is this a slap on the face of the President? Or is it sanctioned by the President? Dalawa lang ito. Ito bang Pangulo nating McCoy Jr., makatotohanan ba yung kanyang sinabing itigil ang POGO? Or niloloko lang niya ang taong bayan at may usapan na sila ni Tenco na, pare, ayusin mo pagmaniobra dyan. Kasi yayariin ko itong POGO, pero buhayin mo naman dyan. IGL. Ganun ba ang nangyayari sa bansa natin?
it's always we are mired in corruption all the time. So yun po ang tinatanong natin, ha? Oo, ha? Walang iniwan yan doon sa pagpalit mo ng pangalan ng ahas eh. Tatawagin mo ngayon snake. Oo. At ang masama dito, I don't know, I mean, I want to clarify this, but I have heard that this is no longer Pogo in the real sense. Kasi nakalagay na internet gaming licenses. It means that they will issue any kind of game. May mga apps ka na that goes into the internet. And this will not only be limited, kasi ang Pogo, during the time of President Duterte, the President then was very careful in letting the Filipino people participate. Kaya yung Pogo, offshore. In other words, yung mga Chinese or mga Koreans or mga kung taga roon, sila ang tataya. It's not the Filipino. Not only money coming from abroad, coming from abroad, foreign currency coming. So, hindi apektado ang mga mahihirap na Pilipino. In fact, that's the very reason why yung kay Atong Ang na tinatawag na online sabong, tinigil. Hindi binigyan ng lisensya. Why? Because there was already clamor, mga kababayan, that ang apektado yung mga tricycle driver, yung mga market vendors, yung mga ordinary people na nalulun na doon sa sabong. Kaya tinigil ni Duterte na this is a menace to the Filipino people. Now, if this kind of IGL is not limited to foreigners, but it will also be dahil naghahabol yan eh. Dadami ang ilalagay sa bulsa dyan ng mga corrupt officials. Eh syempre, hindi lang sila magdidepensa abroad. At saka, yung mga bagong IGL na ito, member or licensee, will no longer await for the Chinese workers from China. Dami ng tarpaulin, ha? Oh, they will not only wait, they will no longer wait. They will now hire Filipinos to do the bidding for this kind of game. And certainly, that means that kung Pilipino yung operator, Pilipino yung they don't need the Chinese to bet. Kasi pwede na mga Pilipino at magiging dagok na naman ito sa mga mahirap. And yun ang lalong malulumpo ang taong bayan dito kasi hirap na nga dahil walang nagawa si Marcos sa 3 taon, naghihirap ang Pilipino. Ngayon, iinganyo nyo pa, i-encourage nyo pa na sige, taya nyo yung 25 pesos nyo, 50 pesos. Kasi wala kayong mabiling pagkain, baka manalo kayo dito sa IGL at makabili kayo ng pagkain. Yun ang salot sa ating lipunan, itong IGL na ito. Pero pinapairal dahil mayroong sabi pa ni Noli de Castro, ano yun? Something. There's something. Sabi ni Noli, something ito, something. What is, how much is something? Yun po ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Mag-subscribe na rin po sa YouTube channel ko at Ado Paglinawan.